Tuwing gabi, tinitingnan natin ang langit ng di alintana kung gaano kaganda at kamangha-mangha ang mga mundong malapit sa atin. Ang buwan, Merkuryo, at maging ang sarili nating planeta na daigdig ay nagtatago pa rin ng maraming mga hiwaga. Para matuklasan ito, nagpapadala ang sangkatauhan ng mga komplikadong aparato sa kalawakan na naglalakbay ng maraming taon sa kawalan para sa ilang larawan at datos. Dahil sa mga misyong ito, nagsisimula nating maunawaan kung ano talaga ang ating tahanang kosmiko. Merkuryo, isang mundo ng impyernong init, matinding lamig, sobrang nipis na atmosfera at napakalalaking mga crater. Ang maliit na planetang ito ay masigasig na pinag-aralan noon ng mga tagamasid ng bituin mula sa Assyria, sinaunang Gresya, Ehipto, China at mga astronomong Indian at Arabo. Gamit ang teleskopyo, unang nakita ni Galileo Galilei ang Merkuryo noong ika-17 siglo habang inaaral ang mga phase ng Venus. Pagkaraan nito, maraming siyentipiko ang nagmasid dito. Sina Pierre Gassendi, Giovanni Zuppi, John Bevis at Johann Schroter. Patuloy pa rin ang mga pag-aaral na yon. May mga aparato mula sa daigdig na yon na umiikot sa Merkuryo at kumukuha ng impormasyon ng paunti-unti. Sa ngayon, ito pa rin ang pinaka-hindi na pag-aaral ang planeta sa solar system. Bakit? Subukan nating alamin. Masyadong mahirap ang pagpapadala ng sasakyan papuntang Merkuryo. Kaya dalawang probe lang ang nakabisita dito, ang Mariner 10 at Meffinger. Sa ngayon, wala pang spacecraft mula Earth na direktang makalipad sa planeta nang hindi gumagamit ng gravity assist maneuvers. Para makapasok sa mataas na elliptical orbit, kailangang bumagal ang probe at para makalapit sa ibabaw ng Mercury, kailangan naman itong bumilis. Maraming fuel ang nauubos sa biglaang pagbabago ng bilis. Sa kasaysayan ng kosmonautika, hindi naging posible ang magpadala ng maraming aparato sa paligid ng Mercury. Pero ang mga nasa orbit ng planeta ay nagpadala sa Earth ng maraming larawan at datos na tumutulong maintindihan ang kakaibang mundong ito. Ang Mariner 10 ay naglakbay papuntang Mercury noong 1973. Kagiliw-giliw, ito na ang huling sasakyan sa seryeng ito. Ang mga natitira ay pinalitan ng pangalan na Voyager. Sa unang pagkakataon, isang maliit na 500 kilogramong probe na may solar panels ang dumaan malapit sa planetang maliit noong Marso 1974. Ang pinakamalapit na distansya sa Merkuryo ay nasa mga 320 kilometro. 3 beses umikot ang aparato sa bagay sa kalawakan. Kahit saglit lang, maraming larawan pa rin ang naipadala ng sonda sa daigdig. Sa tulong ng mga ito, nagawa ang mapa ng 40% ng ibabaw ng planeta. Nakita ng sangkatauhan ang isang 135 kilometrong bunganga na bokacho na may matayog na tore sa loob. Sinuri nito ang magulong geolohikal na lugar na di matukoy ang pinagmulan na resulta ng lindol at pagkawasak, kamangha-manghang bunganga sa loob ng bunganga. Hesiod plus Discovery.
Unang natuklasan ng Mariner 10 na pagdating sa dami ng mga bunganga, mas nangungguna pa ang Mercury kaysa sa buwan. Bukod sa malalalim na sugat mula sa asteroid, natatakpan din ang planeta ng mga bangin na 2 kilometro ang taas. Natuklasan ng probe na halos walang atmosfera kundi manipis lang na ulap ng helium. Malaki ang diferensya ng mga temperatura sa Merkuryo na ipinadala sa mundo ng sasakyan noong ika-20 siglo kumpara sa kasalukuyang datos. Noon, ang agwat ng temperatura ay mula plus 180 degrees Celsius sa araw hanggang minus 183 degrees sa gabi. Ayon sa mga makabagong impormasyon, ang araw sa Merkuryo ay may matinding init na umaabot hanggang plus 500 degrees Celsius, habang sa gabi ay umaabot ng lamig sa minus 170. Ibig sabihin, sa maliit na planetang ito, nangyayari ang pinakamalalaking pagbabago ng temperatura sa sistemang solar. Sumunod ay ang Messenger na probe na ipinadala ng NASA noong 2004. Naabot ng sasakyan ang destinasyon noong Marso 2011. Mas kumpleto ang gamit nito kaysa sa naunang probe. Sinubukan ng mga taga-disenyo na protektahan ng probe laban sa aktibidad ng araw ng 11 beses na mas matindi kaysa sa proteksyon sa orbit ng mundo. Binalot ang 1,000 kilong aparato ng maraming patong ng panlaban sa init at tinakpan ng panangga sa araw. Upang maiwasan ang sobrang init, gumamit sila ng espesyal na kolektor. Ang AMS ay may iba't ibang kagamitan para sa siyentipikong pananaliksik, kamera para sa topograpikong larawan at mga spektrometro na sumusukat ng X-ray, gamma ray at mataas na enerhiyang partikulo. Sa katawan ng probe, isinama ang altimeter at magnetometer. Noong isang gabi ng Enero 2008, matapos ang nakakapagod na mga manyobra at pag-ikot, unang lumipad ng malapit sa Mercury ang probe na Messenger. Dahil sa mga nabanggit na kahirapan, noong Marso 18, 2011 lang nakapasok ang AMS sa mataas na elliptical na orbit. Kinailangan ng 6.5 taon para dito. Kamangha-mangha, pero 3 taon lang naglakbay ang mga aparatong papuntang Pluto. Layunin ng probe na manatili sa ibabaw ng Mercury ng 2 araw nito. Ibig sabihin, kailangang lumipad ng Messenger malapit sa planeta ng halos 1 taon sa mundo. Noong unang pag-ikot noong 2008 nagpadala ang aparato ng mahahalagang larawan sa daigdig. Unang beses nakunan ng larawan ang bahagi ng planeta na di pa nakikita noon. Sa panahon ng misyon hanggang sa pagbagsak ng Messenger noong 2015, mahigit 227,000 larawan ng Mercury ang nakuha. Noong 2010 kumuha ang probe ng isang family portrait ng mga planeta ng solar system. Isa itong kakaibang hamon na sinimulan ng Voyager noong 1990. Naitala rin ni Messenger ang pinakamalaking crater sa Mercury na may diameter na 1,550 kilometer at edad na 3.9 bilyong taon, ang Caloris Planitia. Pagkaraan ng 11 taon mula nang umalis sa Cape Canaveral, bumagsak si Messenger sa Mercury malapit sa Janacek crater matapos maubos ang fuel at matapos ang kanyang misyon. Sa kasamaang palad, hindi na itala ang mismong sandali ng pagbagsak. Hindi yun posible ng ganoon katagal.
Ang pangunahing tanong ng mga nagsimula ng ganitong ekspedisyon ay ang posibilidad ng kolonisasyon ng planeta. Maabot ba ang layuning ito? Sa ngayon, walang buhay ang planeta. May palagay na may water ice sa Merkuryo. Saan ito nagmula? Mula sa mga kometa na paminsan-minsan bumibisita sa celestial body na ito. Ang singaw ay gumagalaw sa ibabaw at namumuo sa ilalim ng mga polar crater na di pa natamaan ng araw. Kung hindi isasama ang komplikadong paglalakbay papunta sa Merkuryo, pareho lang ang mga paraan ng paggalugad dito gaya ng sa buwan. Ang mga mahahalagang yaman, malaking reserba ng enerhiya mula sa araw, sapat na grabidad at malaking core ng planeta ang dahilan kung bakit posibleng maging himpilan ito ng mga tao sa hinaharap kahit bilang tirahang istasyon lang. Ang daigdig ang duyan ng sibilisasyong pantao. Ngunit ang mga bukirin, bundok, karagatan at bughaw na langit, ang itsura na nakasanayan nating makita mula sa ibabaw nito ay medyo subhetibo. Mula sa kalawakan, ibang-iba ang hitsura ng daigdig at pinatutunayan ito ng napakaraming litrato. Bakit natin biglang napag-usapan ang planeta natin? Una, isa rin itong bagay sa kalawakan tulad ng bilyon-bilyong iba pa sa universo at pangalawa, sa ika-22 ng Abril ay inaabangan ng mga naninirahan dito ang pagdiriwang ng araw ng daigdig. Layunin ng okasyong ito na bigyang pansin ng sangkatauhan ang pagiging marupok at bulnerabilidad ng ating planeta. Ang daigdig ay natatangi sa kalawakan, ngunit may pagkakatulad sa ibang bahagi ng mga sistemang bituin. Ito ang ikatlong planeta mula sa araw, pinakamalaki at pinakabilog sa mga planetang terestrial. Paano nga ba ito? Ang pagiging natatangi nito ay dahil ang daigdig ang tanging planeta na kilala ng agham na pinagmulan ng buhay. Hindi sa Mars, hindi sa Venus, hindi sa Mercury. Walang ingay ng gubat, agos ng bukal o gumagalaw ng mga matatalinong nilalang na tinatawag ang sarili nilang tao na parang malalaking langgam. Hindi marami sa atin ang nagkaroon ng pagkakataong makita ang daigdig mula sa labas. Ngunit iilan lang ang pinalad tulad ng mga pansamantalang naninirahan sa ISS. Karamihan sa mga anyo nito ay naitala ng maraming probe, hindi lang mula sa malapitan. Saan nagsimula ang matagal ng photo session na ito? Ang unang larawan ng daigdig mula sa kalawakan sa buong mundo ay kuha mula sa isang suborbital na rocket na A4 o V2. Ito ay inilunsad mula sa cosmodrome na White Sands at makalipas ang ilang sandali ay umabot sa apogee na nasa 105 kilometro sa ibabaw ng lupa. Doon mismo noong Oktubre 24, 1946 ay kinunan ang serya ng mga larawan na ikinamangha ng buong mundo. Marami pang mahahalaga at di malilimutang larawan ang lilitaw, ngunit ang larawang ito ay tatatak sa kasaysayan bilang pionerang larawan. Alam ng lahat na noong Abril 12, 1961, si Yuri Alexeyevich Gagarin ang naging unang tao na lumipad sa kalawakan. Nakakagulat ngunit hindi nagpicture ang astronaut, inilarawan lang niya sa radyo ang nakita niya. Si Alan Shepard ang unang cosmonaut na kumuha ng litrato ng daigdig na magsagawa siya ng suborbital na paglipad. Noong taon ding lumipad si Gagarin. Kumuha siya ng larawan ng ating planeta mula sa taas na higit sa 180 kilometro. Pagkatapos, noong ika-6 ng Agosto 1961, gumawa rin ng katulad na hakbang si Herman Titov, ang pinakabatang Soviet na cosmonaut. Kilalanin ninyo ang isa sa pinaka-controversial na larawan na lumitaw noong 1972 sa panahon ng paglapag ng mga astronaut na Apollo 17. Itinatayo ni Harrison Schmitt ang watawat ng Estados Unidos sa harap ng maliit na hugis gasuklay ng malayong daigdig. Matagal nang pinagdatalunan kung gawa-gawa o totoo ang larawang ito. Kasaysayan ang huhusga, pero pagtingin sa ibang larawan ng daigdig at buwan ay mawawala ang pagdududa. Talagang naganap ang mga pangyayari sa labas ng ating planeta. Hayaan na ang mga nagdududa at tingnan natin ang iba pang epikong larawan. Isa sa pinakakilalang larawan ay ang Blue Marble. Kuha ito noong ika-7 ng Oktubre, 1972 ng tripulante ng Apollo 17.
Agad na kumalat ang larawan sa buong mundo. Sa kilalang larawan, tanaw ang daigdig mula sa humigit kumulang 29,000 kilometro maliwanag na tinatanglawan ng araw. Ang susunod na larawan ay malinaw na nagpapakita ng pagpapalit ng araw at gabi na tinatawag na tagapaghati ng mundo. Isa sa mga astronaut ng Apollo, 11 ang kumuha ng larawan. Dumadaan ang linyang ito sa bawat bahagi ng mundo 2 beses kada araw tuwing umaga at gabi. Maaring mismo ngayon ay nasa ibabaw ito ng inyong lungsod. Mula sa aling katawan sa kalawakan, unang nakuhanan ng larawan ang daigdig bukod sa buwan. Hindi mahirap hulaan mula sa paligid ng ating pinakamalapit na kapitbahay, ang Mars. Ang larawan nakuha ng Voyager 1 noong 1977 ay hindi mataas ang resolusyon, ngunit ito ang unang beses na ipinakita ang ating planeta kasama ang buwan nito bilang isang maliit na konglomerado sa kalawakan na sa itsura ay hindi ganong naiiba sa ibang mga miyembro ng solar system. Maaring itanong ng mausisang manonood, bakit pa natin sinusuri ang mga lumang larawan? Nasaan ang mga makabagong teleskopyo at probe? Talaga bang wala silang nakuhang anumang karapat dapat pansinin? Siyempre, marami namang bagong larawan ng daigdig. Halimbawa, kapansin-pansin ang malawak na larawan ng mundo na nagpapakita ng ilaw sa gabi sa iba't ibang bahagi ng ating planeta. Ang larawang ito ay kuha noong 2016 ng weather satellite na Suomi NPP. Makikita ninyo, dahan-dahang kinukuha ng mga spacecraft ang karapatan ng tao na kuhanan ng larawan ang mga naabot na sulok ng universo. Ang susunod na larawan ay mula sa mga kamera ng artificial satellite ng buwan na Kaguya. Sa larawang kuha ng 2018, muli nating makikita ang daigdig sa mga mata ng tapat nitong kasama, ang buwan. Makalipas ang eksaktong 10 taon, ang probe na Longjiang 2 na bumisita sa ating satellite kasama ang Chinese relay satellite na Chang'e 4 ay nagpadala ng ilang larawan ng daigdig mula sa ibabaw ng buwan, kabilang ang larawang ito. Kitang-kita dito ang malaking kaibahan ng dalawang magkasalungat na mundo, ang patay na batong natatakpan ng regolith at ang buhay at magiliw na planeta. Mga dokumentaryong larawang pag-aari ng sangkatauhan? Hindi pa, nagsisimula pa lang ang photoshoot ng daigdig, lalo na ngayong maraming plano ng paglulunsad ng automatikong interplanetaryong istasyon ang inihahayad ng NASA nitong mga nakaraang taon. Balikan muna natin ang mga larawang meron na tayo na hindi naman kakaunti. Narito ang unang larawan. Ang satellite na Discover na nasa 1.2 milyong kilometro mula sa daigdig sa Lagrange Point ay nakakuha ng kakaibang tanawin. Ang pagdaan ng buwan sa harap ng daigdig. Hindi lang si Voyager 1 ang nakakuha ng larawan ng daigdig mula sa paligid ng Mars. Nakunan din ng larawan ng Curiosity rover ang daigdig mula sa pulang planeta. Nangyari ito noong 2014 mula sa layong humigit kumulang 160 milyong kilometro. Paano naman ang mga larawan ng ating planeta na galing sa paligid ng iba pang bagay bukod sa buwan at Mars? Meron din yan at mas marami pa kaysa sa inaakala mo. Talakayin natin bawat planeta mula sa pinakamalapit sa araw. Noong 6 ng Mayo 2010, nakuhanan ng larawan ng Messenger probe ang daigdig at buwan mula sa orbit ng Merkuryo na noon ay nasa layong 183 milyong kilometro. Sa larawan, parang dalawang maliwanag na tuldok lang ang dalawang ito. Isang kawili-wiling kwento ang nangyari noong 2013 sa Cassini probe. Buong pusong kinuna ng video ang eksena dahil abala sa pag-oobserba kay Saturn, aksidenteng naisama sa frame ang daigdig. Hindi mo naman makikita ang buwan sa ganyang layo. Narito naman ang paunang resulta ng trabaho ng probe na OSIRIS-REx na ipinadala sa asteroid na Bennu para kumuha ng lupa. Sa unang larawan, makikita ang daigdig at ang buwan mula sa layong 5 milyong kilometro at sa pangalawa naman ay mahigit 63 milyong kilometro. Pero ang pinakamalayo at maalamat na larawan ng daigdig, ang maputlang asul na tuldok ay kuha noong Pebrero 14, 1990 ng Voyager 1 mula sa layong 6.4 na bilyong kilometro. Ibig sabihin malapit sa orbit ng Pluto. Ang nag-iisang maputla halos di makita na bituin na siyang tanging tahanan natin ay mukhang nawawala at nag-iisa sa gitna ng kadiliman ng sansinukob. Ano ang hindi natin maiisip na wala sa gabi-gabing langit? Ano sa kalangitan ang direktang nakakaapekto sa maraming proseso sa ating planeta?
Aling mga makapangyarihang bansa ang natutunggali para manguna sa pag-aaral ng ibabaw at kailaliman ng bagay na ito? Tama, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa buwan. Ang presensya ng satellite na ito, pati na rin ang posibleng pagkawala nito sa ating kalangitan ay may malaking epekto o maaaring magkaroon ng malaking epekto sa pamumuhay ng sangkatauhan. Dahil dito, ang pag-aaral ng pinakamalapit na malaking bagay ay pangunahing layunin, lalo na para sa mga higanteng bansa tulad ng Estados Unidos at China. Narito ang matagal ng labanan para sa pagiging una at yaman. Dalawang suliraning sinusundan ang sangkatauhan sa buong panahon ng pag-iral nito sa daigdig. Sino kayang mananalo sa karerang ito sa kalawakan? Sabihin na agad natin, sa ngayon ay nangungguna ang China habang ang NASA kasama ang kanilang Artemis ay mabagal na sumusunod sa hulihan. Sige, ang buwan! Paano nga ba ito nabuo at kailan ito naging kapitbahay natin? Merong tatlong pangunahing tsura kung paano nagkaroon ng buwan sa ating kalangitan. Ayon sa una, ang buwan at daigdig ay nagmula sa parehong protoplanetaryong ulap. Sinasabi ng pangalawa na ginamit ng mas malaking daigdig ang grabidad para mahuli at paikutin ang buwan sa paligid nito. Ngunit ang pinaka-popular na hypothesis na pinatutunayan ng mga resulta ng pagsusuri sa lupa at iba pang mga pag-aaral ay ang higanteng banggaan o mega impact. Ang tinutukoy dito ay ang sinaunang banggaan ng daigdig sa isang bagay na halos kasing laki nito, na ang sukat ay parang Mars. Buman ng mapaminsalang pangyayaring ito, nabuo ang buwan mula sa mga pira-pirasong labi. Anong mga balita mula sa mundo ng agham ang lumitaw kamakailan at bahagyang nagpatunay sa pinakahuling tsorya? Tungkol ito sa mga gawain ng Tsina, lalo na ng mga spacecraft ng Tsina na Chang'e. Ang mga layunin na itinakda para sa kanila ay ang pag-aaral ng ibabaw at kailaliman ng buwan dahil ang proyekto ay bahagi ng pandigdigang lunar na programa ng Tsina. Ang Chang'e 3 ay nagdala ng lunar rover na U2 sa buwan. Ang Chang'e 4 naman ay tumulong sa pagpapalapag ng lunar rover na U22 sa ibabaw ng buwan. Noong 2020, ang Chang'e 5 ay nagdala ng mga sampol ng lupa mula sa buwan pabalik sa daigdig sa unang pagkakataon mula noong 1976. Ngunit ang Chang'e 6 noong tag-init ng 2024 ay nakagawa ng isang bagay na hindi pa kailanman nagawa noon. Nakakuha ito ng lupa mula sa likod ng buwan. Maraming eksklusibong kaganapan ang naganap sa misyon na ito. Halimbawa, si U22 ang unang nakakuha ng larawan ng likod ng buwan mula sa malapit na distansya sa kasaysayan ng kosmonautika. Dahil hindi direktang mapapadala ang signal ng liwanag o impormasyon mula roon papunta sa daigdig, dahil sa tidal lock ng buwan na laging nakaharap sa atin ang kabilang bahagi, maagang naghanap ng solusyon dito ang China. Noong 2018, nagpadala na sila ng artipisyal na satellite na tagapamagitan si Qichao sa Lagrange point sa pagitan ng daigdig at buwan. Siya ang tagapamagitan at matagumpay na nagpapadala ng mahalagang impormasyon sa sentro ng kontrol ng misyon ng China. Sa totoo lang, si U22 na lunar rover kahit nasa sleep mode ay kinailangang tiisin ang matitinding temperatura ng gabi sa buwan, kung saan umaabot sa halos -100 at 70 degrees Celsius ang ipinapakita ng mga instrumento. Nasa likod pa rin ng buwan ang aparato at gumagalaw ng sobrang dahan-dahan, halos nangangapa habang sinusuri ang ibabaw ng satellite. Ang mabagal na pag-usad ay dahil sa mga katangian ng lupa na iba kumpara sa nakikitang bahagi ng satellite. Kasabay nito, naging record holder ang lunar rover sa tagal ng operasyon dahil ito ay nagtrabaho sa buwan ng 300 at 40 araw sa mundo. Anong natuklasan ng aparato sa likod ng buwan? Sa totoo, hindi nagmamadali ang Sina magbahagi ng mahahalagang balita o sensasyon sa mundo. Bahagyang dahil ayaw nilang tumulong sa mga pangunahing kakumpetensya sa karera ng misyon na inorganisa ng NASA na tinatawag na Artemis. Gayunpaman, may ilang impormasyon pa ring lumalabas sa mga journal na Science, Nature at Media Portal. Sa ngayon, alam na sa likod na bahagi ng buwan ay may natuklasang kakaibang anortosit na mga glass bead ang Chinese na aparato na malamang ay nagmula sa epekto ng banggaan. Agad itong tinawag na meteoritikong salamin. Posibleng nabuo ang mga ito dito dahil sa pag-atake ng asteroid na nagdulot ng matinding init at natunaw ang ibabaw. Natuklasan din ni U22 ang olivine at orthopyroxene na malamang ay napunta sa ibabaw mula sa mantle ng buwan muli dahil sa epekto ng mga banggaan.
Nasukat din ang radyasyon sa ibabaw ng buwan at ito ang unang beses. Lumabas na halos doble ang mga parametro nito kumpara sa ISS at 200 beses na mas mataas kaysa sa ibabaw ng daigdig. May sinagawang natatanging biological na eksperimento rin sa loob ng landing module. Sa isang espesyal na lalagyan, may mga buto ng patatas, rapeseed at iba pang mga halaman, pati na rin mga itlog ng langaw na Drosophila. Pagkatapos lumapag sa buwan, otomatikong diniligan ng tubig ang mga buto. Sa kalaunan, ang ilan sa mga ito ay tumubo na naging isang biological na sensasyon dahil ito ang unang pagkakataon na may tumubong buto sa ibabaw ng ibang katawan sa kalawakan. Anong natuklasan ng lunar rover na Yuito-2 ang pinaka nagpasabik sa publiko? Isang kakaibang bagay na napansin ng aparato noong Disyembre 2021 mga 80 metro mula sa kinaroroonan nito. Isa itong bagay na may hugis kubo na hindi alam ang gamit, pero ganun lang ito tingnan mula sa malayo. Nang lapitan, napansin na bato pala itong may kakaibang hugis. Tila naputol ito mula sa mas malaking bato at inihagis palabas ng crater. Sa ngayon, nananatili si Yuito-2 sa crater ng Von Karman, patuloy na nagmamasid at paminsan-minsan ay natutulog kapag dumarating ang panibagong gabi sa buwan. Ganito naging nangunguna ang Tsina sa mundo at nauna sa pagsaliksik ng likod ng buwan na misteryoso at hindi paganap na pag-aaralan. Ano ang masasabi natin tungkol kay Chang'e 5? Saan at kailan lumapag ang aparatong ipinangalan sa diyosa ng buwan ng Tsina? Noong Disyembre 1, 2020 matagumpay na bumaba ang bumabalik na sasakyang pangkalawakan sa basaltong talampas na tinatayang 2 bilyong taon na ang tanda na matatagpuan sa karagatan ng Bagyo. Ito ang pinakamalaking dagat sa buwan sa nakikitang bahagi ng buwan. Ang sukat ng karagatan ng Bagyo ay humigit kumulang 2,500 kilometro at ang lawak nito ay mga 4 na milyong kilometro kwadrado. Hindi lang lumapag si Chang'e 5 kundi kumuha rin siya na higit 1 kilo ng sample ng lupa mula sa lugar at dinala pabalik sa daigdig. Ang kapsula ay bumagsak sa ligaw na kapatagan ng China sa rehiyong tinatawag na Inner Mongolia. Ano ang ikinagulat ng mga siyentipiko nang bahagyang inilabas ang resulta ng pag-aaral sa mga sample ng lupa sa buwan? Ang edad ng mga batong natagpuan sa Basalt Plateau ay tinatayang nasa 2.5 bilyong taon. Hindi ito nakakagulat dahil ang lokasyon ay medyo bata pa, pero may isang piraso na mas matanda pa. Ang edad nito ay tinatayang nasa 4.2 bilyong taon. Misteryo pa rin ang paglitaw nito dito. Gayun din ang katotohanan sa mga piraso ng salamin na hugis maliliit na bola, may natagpuang napakabatang mga sampol na ang edad ay di hihigit sa 100 at 23 milyong taon. Lubos nitong pinabulaanan ang teorya ng bulkanismo sa buwan ay tumigil mga 2.5 hanggang 2.9 bilyong taon nang nakalipas. Bakit hindi natin nasaksihan ang pagputok ng mga bulkan sa buwan sa ating visual na pagmamasid? Kahit maliit ang saklaw ng mga pangyayaring ito, pwedeng makita gamit ang teleskopyo. Hanggang ngayon, wala pa rin kasagutan sa tanong na ito. Naglalagay ito ng duda sa kasalukuyang pananaw sa heolohiya ng buwan at nangangailangan ng higit pang pag-aaral. Ano pa ang mga inaasahang sensasyon ng siyentipikong komunidad tungkol sa misyon ng Chang'e 5? Natuklasan ang bagong phosphate na mineral, ang ika-6 na elementong nadiskubre ng tao sa buwan. Nakakuha rin ng tubig ang mga siyentipikong Tsino mula sa mga sample ng lupa sa buwan. Nangyari ito habang pinainit ang material. Dito, pumapasok ang praktika na paggamit ng kaalaman, halimbawa sa kolonisasyon ng buwan o sa paggawa ng pansamantalang base roon. Kung makakakuha ng 76 na mililitro ng tubig mula sa 1 gramo ng lupa sa buwan, makakakuha naman ng 76 na litro ng tubig mula sa 1 tonelad na sapat para sa 50 astronaut sa loob ng 1 araw. Binababago nito ang pananaw natin sa tila patay na ibabaw ng buwan at ginagawang mas makatotohanan ang mga planong gamitin ito. At syempre, ang Chang'e 6. Ano ang nagawa ng makinang ito na ikinagulat ng sangkatauhan? Una, ito ang unang beses sa kasaysayan na nakapaghatid ng 2 kilo ng lupa mula sa likod ng buwan, partikular na mula sa crater ng Apollo. Kasabay nito, itinayo ng makina ang watawat ng CNSA sa ibabaw ng buwan kung saan wala pang palatandaan mula sa mundo noon.
Batay sa karanasan ng naunang automatikong istasyon, noong Hunyo 25, 2024, dinala ng Chang'e 6 ang mga sampol ng lupa sa daigdig at sa parehong reyon din ang autonomong reyon ng Inner Mongolia. Kaunti lang ang paunang resulta ng pag-aaral sa mga batong galing likod ng buwan na nababalita sa siyentipikong media. Partikulay na binanggit na ang lupa sa lokasyong ito ay mas poroso at malambot at maraming plagioclase ang natagpuan sa sample. Itinuturing ang mineral na ito na magmatiko at karaniwan sa kalawakan. Halimbawa, natagpuan ito sa asteroid na Itokawa. Isa pang mahalagang punto, sa dinalang lupa, napakakaunti ng mga bihirang elemento ng potassium at phosphorus ang tinatawag na creep. Dahil sa katotohanan ito, malaki ang pagkakaiba ng sample na ito kumpara sa mga dinala ng probe na Chang'e 5 at ng Apollo mission. Ito ay isa pang patunay kung gaano talaga nagkakaiba ang nakikitang bahagi at ang tagong bahagi ng buwan pagdating sa kanilang physical at geological na mga katangian. Hindi rin dapat kalimutan na ang ganitong pagkakaiba at pagkakatuklas ng mga batong kahawig ng sa mundo ay hindi direktang patunay sa mega impact theory. Kumusta naman ang mga pangunahing kakumpetensya sa US-China space race? Sa kasamaang palad, ang programang Artemis ay hindi pa kasing tagumpay ng mga programa ng China. Itinatag ang programang pananaliksik na ito noong 2017 ng kontrobersyal na politiko na si Donald Trump. Sa ngayon, natapos na ang bahagi ng misyon ng Artemis 1. Ang walang tao na spacecraft na Orion noong 2022 na inilunsad mula sa Cape Kennedy ay nanatili sa kalawakan ng 25 araw at gumalaw ng 3 araw sa kabaligtarang direksyon ng pag-ikot ng buwan. Ito ay tinatawag na retrograde orbit. Ngunit ang Artemis 2 at ang mga susunod na yugto ng misyon na ito ay hindi pa tiyak. Inasahan nila ang may tao na paglipad ng Orion, pagbaba ng astronaut sa buwan at pagnulunsad ng gateway station sa paligid nito. Gayunpaman, kung ang planong ito ay nakatakdang matupad balang araw, ang mga Tsino sa yugtong ito ay mas malayo ang narating kaysa sa mga kakumpetensya. At hindi lang ito problema sa karaniwang paligsahan. Kung muntagumpay ang spacecraft ng Republikang Bayan ng Tsina na makahanap ng mahalagang yaman sa buwan, posible nilang suluhin ang bahaging iyon at pagbawalan ang iba na pumasok doon. Lalong nakakabahala ang mga plano ng PRC na marating ang timog na polo ng buwan, kung saan ayon sa mga siyentipiko, maaaring may malaking naipong yelo ng tubig. Basahin sa pagitan ng mga linya, mahalaga ang yamang ito, lalo na kaugnay sa hinaharap na kolonisasyon. Ang Amerika naman sa ngayon ay may malalawak pang mga plano. Sa 2030 maglalapag sa timog na polo ng buwan, sa 2031 magpapalapag ng tao sa buwan, sa 2032 magpapadala ng crew at magdadala ng lunar cruiser sa buwan at iba pa. Kasama na rito ang misyon na Artemis 10 na naglalayong magtagal ang mga astronaut sa ibabaw ng buwan hanggang 2035. Sa palagay niyo ba posibleng matupad ang mga planong ito? Sino kaya ang unang makakaabot kahit kaunti sa mga layunin? Dahil sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiyang Tsino at ang sigasig, maging ang panatisismo ng mga siyentipiko ng Tsina, malinaw ang sagot sa tanong. Siyempre, hindi natin masasabing walang ginagawa ang NASA. Kasalukuyang dinidevelop ang mga anti-radiation na vest, mga launch vehicle, CubeSat, napakaliit na artificial na satellite ng mundo at mga makabagong uri ng lunar spacesuit. Kung ibod natin ang pansamantalang resulta ng space race, pareho ang layunin ng Estados Unidos at China ngayon. Sino ang unang makakarating sa timog na polo ng buwan? Ano ang espesyal dito? Una, dahil sa pagkakaroon ng water ice. Pangalawa, pinaniniwalaan na may mga crater doon na laging madilim, mga kakaibang bitag kung saan ang mga materyales ay nasa maagang yugto pa ng pagbuo ng solar system. Pangatlo, mahalaga para sa mga susunod na misyon ang mga hypothetical na tuktok ng walang hanggang liwanag, mga lugar sa buwan na nag-aalok ng tuloy-tuloy na solar charging para sa mga kagamitan. Halimbawa, sa gabi sa buwan, dahil hindi natatakpan ng anino ang mga ito. Magkakaroon ba ng epekto ang pagsakop sa buwan at ang pagiging una rito, lalo na't malalaki ang mga bansang kasali sa kompetisyon sa balanse ng kapangyarihan at geopolitika ng mundo? Ibahagi ang opinyon ninyo sa komento. O sige mga tagalupa, hindi pa tapos ang video na ito.
May paparating pa tayong mga nakaka-excite at kamangha-manghang episode. Pero para patuloy ko kayo mapasaya gamit ang lahat ng mga karakter ng Kalawakan, kailangan ko ng inyong feedback. Madali lang ipahayag yan. Kailangan mo lang maglagay ng electronic na like sa video na ito dahil wala naman tayong ibang like at ituloy ang parira lang alam ko. Sa ganito, mapapakita nyo na tama ang ating direksyon. Huwag kayong lilipat.